Ang mga opinyon at pananaw sa susunod na programa ay sa mga host at mga panauhin lamang. Hindi ito pananaw ng himpilan o ng pamunuan ng network. Happy Sunday. Indeed. Magandang hapon, Team Pinas. Welcome uli sa programa kung saan bawal ang balat sibuyas sa pagtalakay at paghimay sa mga isyu sa bansa. Salamat sa muling pagtutok sa isa't kalahating oras na vibe check at pag-deep dive sa mga kontrobersyang usap-usapan ngayon sa bawat sulok ng bansa. Ako po si Cleve Arguelles. Kaya paikutin na ang ruleta at inyong transistor radio dahil mapakikinggan nyo kami sa DZMM, Radio Patrol sa Estranta at FMR Regional Stations. Available din tayo sa free-to-air digital TV sa PRTV Manila at Signal Channel 31. Ako po si Ina Gacan. Mapapanood din tayo sa DZMM Radio Patrol sa Estranta Facebook Livestream at PRTV Manila YouTube Livestream. Ako po si Carlo Flores. Lahat yan, dito lang sa With Due Respect! Welcome back to me. Welcome back to me. Nasaan na si Dino? Richard Heydarian, Itong fighting corruption, it's systemic corruption. Carlo Flores, Parang mas marami pag nag-resign kaysa sa napakulong. Cleve Arguelles, seryoso, sincero, at yung buong Dino De Leon, Totoo lang, sa real talk lang tayo. No? Sabrina Gaca, Anong ginagawa mo sa kapangyarihan mo sa Senado? at Jessica Persia. So dapat pala, siya lang ang pwedeng Mawalang galang na po. Umpisa na nag-usapang With Due Respect. Uy, parang kulang tayo ngayon. Ang daming kulang. Oo, sino yung parang wala yung yung favorite kong senador? Last week nung kung nanood I ka, think sa Cleve, surveys, kamusta ba? sabi niya last week kaya Senator. kaya daw siya nawala ay Kasi? nangampanya bilang senador. Ah. So kung pag-absent ka, ikaw yung nangangampanyang Oo, senador. so si Attorney Dino De Leon po ay nag-uumpisa po ng kanyang pangangampanya bilang senador, no? De, pero may sakit Ingat si Attorney lagi. Dino, so get well soon, Attorney Dino, no? Yes. Mamimiss ka namin ngayong episode na to, di ba? Marami kami mga tatalakayin ngayong hapon, pero kabilang sa pag-uusapan natin ngayon ang survey kung saan lumabas na mayorya ang pabor ng pag-aresto kay Senator Rodante Marcoleta. Ganito rin ba ang pananaw ng iba nating mga kababayan? At tatalakayin din natin ang panibagong insidente ng pamamaril sa loob ng paaralan. So trigger warning po sa ating lahat. Sa inyong palagay, sapat na ba ang mga batas para maiwasan ang mga katulad na insidente? Bubusisiin din natin ang pagbaliktad ng dating bodyguard ni ex-Congressman Zaldico. Uy, parang tagal ko nang di narinig itong si Zaldico na si Orly Guteza. Ano bang dahilan sa pagbawi ni Guteza sa testimonyang pagdi-deliver nito ng pera sa ilang opisyal? Ay, dami natin mga pag-uusapan, kaya naman mawalang galang lang po at simulan na natin ang Vibe Check! Let's go! Survey results. Pulso ng bayan. Simplihan natin sa Vibe Check. Yan, simulan natin ang talakayan sa survey ng pinakabago at sabi nila mahusay daw yung Momentum Research. Aha! Palakpak na. Nabalitaan niyo na ba yung Momentum Research? Hindi ko alam, pero parang may bias ka dyan sa Momentum Research, diba? Pero simulan natin ang talakayan natin sa survey ng Momentum Research kung saan 49% ng respondents ang sumasang-ayon sa pag-aresto kay Senator Rodante Marcoleta. 39% naman ang tumutol habang 10% ang sinasabing undecided. Yes, kaya nga Cleve at mayorya ng mga taga Luzon at Visayas ang pabor sa pag-aresto sa senador kaugnay nga sa kasong plunder dahil sa hindi pagdedeklara ng 75 million pesos na donasyon noong 2025 elections. Congratulations pala sa Momentum Research at bagong taguyod nitong research firm na ito. Pero Ina, mataas ang pagtutol ng pag-aresto kay Marcoleta sa Mindanao o nakilalang baluarte ng pamilya Duterte na kaalyado ng senador. Sa ngayon, nakakulong sa Quezon City Jail si Marcoleta na naghain ng not guilty plea sa kaso. Sa inyong palagay, may basehan ba ang kaso at pag-aresto sa nasabing senador? Okay, ayan, no? Ayan. Ano na din, no? Talagang gumugulong na din yung kaso ni Senator Marcoleta, di ba? At kung maaalala natin,
isa sa mga dahilan or primary dahilan kung bakit siya nandyan sa sitwasyon ngayon ay dahil lang galing yan sa kanyang mismo sinumpaang salaysay, no? Salaysay, no? At yung kanyang sinabi sa isang radio interview, di ba? Oo, tama din, no? Na hinahabol kasi siya dapat ng COMELEC doon sa mismong mga undeclared, no, unreported na donasyon na galing sa mga kaibigan niya, na siya mismo ang nagpahayag na galing sa mga kaibigan niya. At bagamat hindi siya nahabol ng COMELEC dito dahil hindi nga daw saklaw ng election law, eh yung kanyang mga sinabi naman kung paano niya natanggap, sinong nagbigay sa kanya, magkano yung tinanggap niya, apparently ay pumapasok sa kasong plunder. Kaya nga naririto siya ngayon sa sitwasyon na to at kinakaharap ang kasong ito, no? Pero makikita natin na para sa ating mga kababayan, maganda naman pala na at least yung ating mga kababayan malinaw sa kanila na kapag kang isang sitting official, no, ay tumanggap ng pera, 'di ba? Para sa kahit ano pa man kadahilanan, ay hindi ito katanggap-tanggap. Kaya nga lumalabas dun sa survey ng Momentum Research. And this was done July, no? Sa very fresh data ito, no? Last month lang ito, na lumalabas na marami sa ating mga kababayan sang-ayon dito sa pag-aresto kay Senator Marcoleta. Siguro because na din na marami na din talagang frustrated na bakit nga naman yung ating mga opisyales sa pamahalaan nakakatanggap ng milyong-milyong piso. Hindi ba yan ay maaaring maging source ng korupsyon, di ba, ng undue influence. Lalo pa dito sa kaso ni Senator Marcoleta, ang naaalala ko kasi sinasabi niya na gift lang daw. Wala daw. Walang kapalit. Sana all may 75 million pesos na gift lang. Ikaw ba, Ina, nakatanggap ka na ba ng ganyang kalaking regalo? Hindi pa eh. Wala sa mga naging ex mo. Pupunta talaga tayo doon, no? Sa mga regaluhan. Walang ganyang Valentine's gift or something. Wala. Parang wala akong ganong kayaman na mga tao sa paligid ko. Pero nakakabahala kasi yung portion ng pag-defend ng kampo ni Marcoleta doon sa ginagawa or nangyari. Diba? Ang defense nila ay technicality. Hindi naman ito saklaw ng election law dahil nangyari ang donasyon bago yung campaign period or election period. Pero doon sa tanong na kung hindi pala siya campaign or election related, bakit wala rin siya sa salin mo? Diba? So sa akin, ang pagtanggap mo ng pera bilang public official, ina-account ito sa salin. Kasi gusto natin makita ano ba yung yaman na meron sa mga public officials. At honestly, okay lang na may mayaman tayong public officials, di ba? Pero ang gusto natin makita dun sa salin, yung transparency na hinahanap natin dito, yun bang pagkakaluklok sa'yo sa pwesto, may nakukuha ka bang personal na pakinabang? And yun, yung hindi masagot ni Marcoleta, definitively na wala siyang personal na pakinabang na nakuha mula dun sa 75 million pesos. Tsaka kasi ang assumption sa plunder law, 'di ba? Kapag may certain threshold, napakalaking amount ng pera, halimbawa 75 million yung pinag-uusapan, 'di ba? Napakalaking amount ng pera, milyon-milyon, hindi maaaring isipin lamang na isa itong honest to goodness na regalo at walang hinihiling kapalit, no? So in fact, hindi kailangan patunayan noong para assumption ng plunder law na hindi na kailangan pang patunayan na ikaw ay nakinabang personal, ano bang nangyari dito, paano ba 'to ginamit, kundi by virtue ng napakalaki nung amount, you're a sitting public official, no? Maaaring apekto ito doon sa performance mo ng duties mo, lalo pa at kongresista siya, no, nung natanggap niya yung pera na ito. Ang isang congressman, no, ay napakarami pong batas na dumadaan sa House, no, mga franchise, mga national policy, maaring may makaka-advantage na negosyo, 'di ba, kontraktor, 'di ba? Yan yung gusto kasing iwasan nung plunder law, 'di ba? Ang iniisip ko dyan, sana nung isang araw may nagsabi, meron daw tinatawag na chilling effect sa mga business donors, mga big time donors daw sa mga politiko. At sabi ko, very good. Ay, tama. Sana nga may chilling effect na parang nakabantay sa inyo yung taong bayan tsaka yung mga person ng pamahalaan na nagkakabul ng hustisya. Kasi dapat naman hindi ginagawa yung pagdodonate. Nabanggit mo nga, Clive, na ang 30 million hindi maliit na halaga. Na talagang kung nasa bukal ng kalooban mo tumulong sa kampanya ng isang individual, una, ibibilad mo yan. Papakita mo na talagang wala kang tinatago, wala kang nililihim at ibinabatay mo sa kung ano nakasalang-alang sa batas. 'Di ba? Hindi yung idataan mo sa mere technicality na binanggit ni Ina na kaya nakakapagtaka talaga.
ako nga personally nagtataka para sa isang legal luminary gaya ni Senator Marcoleta. Nakabisado ang batas. Batas, di ba expert din magbasa ng mga affidavit na pag-uusapan natin mamaya. Ba't parang nagkaganon? So, buti naman may mga instances na nakakahabol ang hustisya sa mga may kapangyarihan. Oh, ikaw, ano ka, di ba? Negosyante ka, Carlo. Oh, ikaw Pero ba? hindi sa level Magdodonate ka ba? Isigaw mo na ba mag-donate ng ganyang kalaking halaga sa mga politiko? Una sa meron kong ganun kalaking halaga. Ano? Baka maski ilang tulog hindi ko maaabot yung 75 million na halaga. Tsaka I think yung nakakabahala dito, may paratang kasi yung mga senator sa minority kagaya ni Senator Marcoleta na sila daw ay hinahabol lamang dahil sila ay nasa minority, no? Nasa minorya sa Senado, 'di ba? Bakit sila lang daw ang kinakasuhan? Bakit sila ang kumakaharap ng ganitong mga kaso? I think gaslighting. Kasi bakit po kayo tumanggap ng ganyang kalaking pera? Hindi nyo idineklara sa kampanya, wala sa salin, hindi naman kami ang tumanggap niyan. Tapos ngayong kinakaharap nyo yung kaso, kami yung sinisisi nyo. Na para bang kasalanan natin. Na para bang kasalanan namin, no? Na tinanggap namin yung milyong-milyong piso, 'di ba? So I think ang mahirap din sa ating mga senador ngayon sa minority is that why is there a reason na kayo ay makasuhan, 'di ba? Kasi kahit pa gustuhin naman ng nasa mayorya, ng nasa administrasyon, na kayo ay medyo pahirapan, kung walang magiging batayan, kung walang ebidensya, kung walang mga testimonya na galing mismo sa inyo, Senator Marcoleta, mahihirapan naman din sila talaga, no? But the fact of the matter is that may ebidensya, di ba? Kay Senator Jinggoy Estrada, ganun din naman yung case niyan, no? At yung mga iba pa na hinahabol ng batas ngayon diyan po sa Senate minority. So, mukhang hindi nagkataon Hindi nagkataon na kaya kayo hinahabol dahil Senate minority kayo. Actually, ang pinag-iisipan ko pa nga dito ay bakit ba sila nagsasama-sama sa minority? Correct. Why is this the minority? Parang a club of all those na may nilabag na batas, di ba? Parang samahan ito ng mga tumatakas at nagtatago sa ating batas, di ba? Parang yun yung lumalabas dito. Lahat ang dahilan ng kanilang pagbubuklod ay pagsasama-sama ay sama-samang maiwasan ng pananagutan na para bang may ganung anggulo. May tanong pala ako, no? Nabanggit natin kanina, parang na-offset ba yung resulta? Kasi sa Luzon at sa Visayas, mataas ang suporta para sa pag-aresto. Ang tingin ba ng mga taga Mindanao na baluarte ng mga Duterte, isang malaking political move lang to, panggigipit kay Senator Marcoleta? Kasi ang taas ng suporta ay nang hindi nila pagsuporta dun sa pag-aresto, hindi ba? Yes, Carlo, no? So makikita mo nga na actually sa iba't ibang mga rehiyon sa ating bansa, no, Luzon, Visayas, Metro Manila, majority naman ang nagsasabi na tingin nila tama lang, no, na aresto si Senator Marcoleta for plunder, no? Pero yung sa Mindanao kasi talaga medyo mataas yung nagdi-disagree o hindi sumasang-ayon, no? I think mga around 60% yung hindi sumasang-ayon, no, diyan sa Mindanao. And I think ito yung nakakabahala kasi rather than makita natin na issue to ng batas, no, may ilan na motivated ng parang partisan motivation, no? Yung partisan bias, no? Dahil siguro naging aliado ng pamilya Duterte si Senator Marcoleta, kaya siguro may ganyang kakaunting pag-intindi pa yung mga kababayan natin sa Mindanao. Pero dapat din ma-realize ng ating mga kababayan dyan na hindi naman to usapin ng ikaw ba ay pro-Duterte, ikaw ba ay pro-Marcos, ikaw ba ay nasa oposisyon. Usapin ito ng lumabag ka ba sa batas, no? And in fact, maka-Marcos, maka-Duterte, dapat habulin natin. Kasi at the end of the day, ang lugi dyan taong bayan, kapag hindi natin nahabol yung matataas na opisyal. Maka-Marcos, maka-Duterte, kapag kaganyang may mga milyong-milyong piso, hindi naman yan dumarating sa mga ordinaryong mamamayan, di ba? How we wish. Oo, sana ang ordinaryong mamamayan may 30 million pesos. Oh, di ba? Ilang Pilipino lang mayroong 30 million pesos. Baka si Senator Dino meron yan, Para sa kampanya ni Senator Dino. Oo, diba? Sige. Pero i-declare natin yan. Oo naman. Sa campaign spending. Dapat i-declare yan. No? Yes. Yan. Kayo po, ano pong pagtingin nyo dito sa pag-aresto kay Senator Marcoleta at gumugulong na kaso niya ng plunder? Hindi lang naman po kaming pwede lang magdadaldal dito. Maaari po kayong makisali sa aming huntahan. Mag-comment lang sa post sa Facebook page ng DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. At syempre, babasahin namin ang inyong mga opinyon at komento sa segment na Take It or Cleave It. Sa ating pagbabalik, pag-usapan natin ang insidente ng pamamaril sa Universidad sa Zamboanga City. Dito lang yan sa With due respect!
Nakatutok pa rin po kayo sa With Due Respect kasama ang Team Pinas. Now let's take a deep dive sa insidente ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University High School campus. So trigger warning po sa atin, 2 ang namatay, kabilang na ang namaril na estudyante, 14 anyos siya, at natuklasang pagmamayari ng amang customs police ang 2 baril na ginamit ng estudyante. Lubos kaming nakikiramay sa biktima at sa mga pamayanan na apektado nitong insidente nito. At sinasabing dumaan ang estudyante sa emergency exit papunta sa PWD ramp para maipuslit ang baril. Pinaimbestigahan na ang posibleng pananagutan ng mga security guard ng universidad. Sinusuri na rin ang chat at gaming history ng minor de edad na ito na gunman para matukoy ang dahilan ng insidente. Isinusulong naman ni DILG Secretary John Vic Rimulya na amendahan na ang tinatawag na Robin Padilla Law kung saan ginawang bailable ang illegal possession of firearms. Muli ring isinulong ang total ban sa online gaming platform na Roblox. Sa inyong palagay, sapat na ba ang mga batas para mapigilan ang katulad na insidente? At lahat ng yan, tatalakayin natin dito sa Deep Dive! Parang medyo Ready ka na ba? Deep Dive! Deep Dive! Tapos may mga namatay. Pero nakakabahala naman talaga, no? Kasi ako growing up, no, I studied in a public school, no. Marami ako mga kinakatakutan sa pagpasok sa eskwelahan, but never the idea na maaari akong mabaril, no, madamay sa mga insidente ng karahasan sa loob ng paaralan. Yun yung time ko, ha. Hindi ko alam sa time nyo kasi medyo matatanda na kayo sa akin, eh, 'di ba? So, Kuya Carlo, Nasa Gen Z side ka ng Gen Z. Oo, pero yung napansin ko kasi sa mga kabataan, and this is something we've encountered dati, nag-research kami on yung understanding ng kabataan ng gender and sexuality, violence, safety, intimacy. Tapos, ang isang mahalagang natutunan ko doon, napakalinaw sa mga kabataan ng sense nila ng stress. Napakalinaw yung sense nila ng nakaramdam ba sila ng pressure. At kung saan ito nagmumula, whether sa paaralan yan, belonging to a group or barkada, bullying, etc. So, dahil din meron na tayong language on mental health. Tapos yung mga kabataan, exposed doon sa stresses ng pang-araw-araw na pamumuhay. Tapos na-articulate nila ngayon kung nasan yung bigat na dala-dala nila. It brings me to ask, ano ang itsura ng suporta ng mga kabataan kapag sila ay nag-articulate ng ganitong mga problema? And something we heard from the youth then, una ay kadalasan dinidismiss yung kanilang mga nararamdaman at sinasabing, as if parang masyado kang bata para maramdaman yan. So, probably hindi yan totoo. Tapos yung pangalawa ay nakakakuha talaga sila ng connections online. Diba? So, itong mga social media sites na ito, they bring distinct and different people together. Tapos dahil yung online space ang isang open and safe enough para makapag-express yung kabataan ng kanilang nararamdaman, napakalaki rin ng possibility na may isang tao na may masamang balak, tapos i-encourage yung mga kabataan na may dinadala na, may bigat, may difficulties, na gumawa ng masama. So yung question again is, nasan yung guidance? Diba? So parang meron kang group of young people, napakalinaw ng mental health conversations with them. Malinaw sa kanila na nabibigatan sila, pero wala silang support. Tapos dun sa mga spaces kung saan nakakahanap sila ng support, open pa to different kinds of influences. O din lumalabas yung napakalaking vulnerability ng kabataan. In fact, you were asking, no, nasan yung guidance, no, yung support. Siyempre, sa ating mga paaralan, hinahanap yan sa mga guidance counselors, no, guidance professionals, no. And sa pag-aaral nga ng EDCOM 2, no, na meron lamang 1,000 licensed professionals na mga guidance counselors na nagsisilbi sa 45,000 schools sa ating buong bansa. So meron din talagang kakulangan ng mismong structured support. No? And I think isa sa mga challenges kasi ay kailangan ng graduate degree para ikaw ay magkaroon ng posisyon bilang guidance counselor. At isa sa mga ina-advocate, at maganda naman na ngayong panahon na ito, nagkakaroon tayo ng talagang urgency, sense of urgency na kailangan natin seryosohin, no, yung pagpo-provide ng guidance counseling sa ating mga paaralan. Gusto yan amyendahan, no, ng EDCOM, no, at sana mabago na sa lalong madaling panahon para mabuksan na mas magkaroon ng mas maraming mga guidance professionals sa ating mga paaralan.
yan. Kasi hindi biro yung stress na kinakaharap ng mga kabataan ngayon. And bukod pa dyan, in fact, sa pag-aaral din ng UNICEF at ng EDCOM, 50% ng mga batang Pilipino ang nagsasabi na nakaranas sila ng bullying sa school, bullying, yung in-person, pati cyberbullying, so you can just imagine na kung ganito yung sitwasyon na 1 in 2, isa sa bawat dalawang batang Pilipino nakakaranas ng bullying, we have to change something, maaaring kailangan talaga na magkaroon ng mga wholesale na pagbabago, guidance counseling at iba pa, So, yun nga ang pinupunto natin, ang mga kabataan ay isang klarong-klaro naman ay mga biktima ng pinagsama-samang mga factors na ito. 'Di ba? Yung paglaganap ng social media, yung pagbabago din ng hamon sa hinaharap ng mga kabataan, parang nangyayari na naman sa usapan ay binabalik na naman sa usapin ng juvenile justice law. 'Di ba? Binaba na naman kung paano natin mapaparusahan yung mga gagawa nito. Imbis na, paano natin gagawing safe ang environment upang hindi mabawasan yung vulnerability ng mga kabataan sa mga insidente nito. Pangalawa, yung mga adults na nandun sa usapin na yun, kung wala namang access yung bata dun sa baril, di ba? Dapat ang sinisisi ang kabataan, ba't hindi din sinisisi ang mga adults na dapat may responsibilidad na alagaan ang mga kabataan? Kasi malaking tanong sa akin, paano nahawakan yung baril na yan? Nagkaroon ng exposure yung bata dun, marunong gumamit ng bata di ba? At as if not very used to, gamitin yung armas na yun dahil hindi siya ganun kadaling gawin at gamitin dahil may mga safety mechanism sa mga baril na hindi mo agad maipuputok kung hindi ka talaga bihasa. So ibig sabihin, may environment na may kinalalakihan yung mga bata na minsan napipihit sa hindi magandang gawain. So pinupunto ko lang dito, talagang tignan natin ang mga kabataan na to bilang biktima ng isang mas malaki at mas malaking problema na hinaharap dapat natin sa lipunan. Ako agree ako, Carlo, na parang yung reflex kasi natin ngayon ay i-criminalize yung mga kabataan, mga bata, o ibaba natin yung minimum age of criminal liability. Pero kung may juvenile justice, dapat talaga may adult responsibility law din Kasi lumalabas doon sa barilan dito sa Zamboanga, pati yung nauna sa Tacloban, nakaraan lang din yon na service firearm, yung nagamit nung at least emerging reports na service firearm, 'di ba? Meron naman dapat mga protocol na walang mga access yung bata. Even if you are storing your firearms at home, dapat meron niyang malinaw na protocol kung paano mo yan sine-safe keep, In fact, the problem here is that hindi natin naman mapipigilan yung krisis sa damdamin ng lahat ng mga bata, somehow part din ng adolescence yan, but of course sana may guidance counseling, may mental health support, pero what we can stop is that every adolescent crisis ay hindi kailangan mag-uwi sa barilan. Kasi hindi naman dapat nakakapag-access sa firearms. So, dapat magkaroon din ng national audit yung mga humahawak ng service firearms, paano ba to ini-store, And more importantly, I think, the other adults in the room are the people in power, the public officials, Ano pa lang ina-expect natin kung araw-araw na naririnig ng ating mga kabataan ay kill, 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 Ano pa lang ina-expect natin kung araw-araw pinalaki natin yung mga bata na ang language ng Pangulo, ikalawang Pangulo, ng mga makapangyarihan sa pamahalaan ay ninonormalize yung karahasan, ninonormalize yung paggamit ng dahas sa lipunan, bilang public policy, bilang pamamaraan para i-resolve yung problema natin bilang isang society. I think it's not a coincidence, and it's not hard to imagine na papasok sa isipan ng ating mga kabataan na maaari palang gamitin din nila ito kung naririnig nila sa mga makakapangyarihang tao sa ating bayan. So, yes, it's a very complex problem, Marami, maaaring mental health, access to firearms, parenting, the challenges of growing up as an adolescent in a school, Pero wag na nating dagdagan na yung mismong public spaces natin, mga public officials natin ay ine-enggan yung patayin yung Pangulo, 'di ba? Pagbantaan yung buhay ng Pangulo. Kung yun po yung naririnig ng ating mga kabataan pag binuksan nila ang kanilang mga telebisyon, nakikita nila online na ganyan na nagte-threaten yung mga public officials natin, I think it's very easy to imagine na makakarating sa isipan nila na maaari nilang gawin din, diba? Oo, and tama ka. Thank you, Cleve, for bringing that up, yung idea ng culture of violence. Kasi nakakabahala na for the last how many years, violence ang
key policy position parang ng reflex pamahalaan natin. response, oo. Parang violence sa drug war, violence sa mga lalabag sa COVID quarantine restrictions, tapos violence kapag hindi kayo nag-agree sa presidente, tapos nagiging case tuloy siya for impeachment, di ba? So yung question nga doon ay, yung culture of violence na ito, kung gusto ng ilang senador na mag-ban ng apps, pwede bang ang simulan nating i-ban ay yung culture of violence? Kasi yung apps, isang aspeto lang naman yun ng culture of violence, di ba? Kung titirahin natin, literal, di ba? But I mean, excuse the pun, pero kung tatargetin natin yung core of the problem as well, yung culture of violence that shows young people, actually, ang ginagawa mo pag nagagalit ka ay nagiging marahas. Then we have to start questioning na pagiging marahas ba ang solusyon sa galit? Saan natin pwedeng makuha yung pag-intindi ng galit? Saan natin pwedeng makuha yung pag-intindi ng anong itsura ng accountability at pananagutan sa smaller individual relationships and at a very young age? Diba? So kung pupunta tayo dun sa what kinds of skills do we want young people to gain habang lumalaki sila? One of the most important skills na dapat natutunan ng mga kabataan, pag nagagalit ako, saan ko ilalagay yung damdamin na ito? Pag nagagalit ako, paano ako aaksyon para protektahan yung sarili ko? Kasi for sure, pag nagagalit ka, may naramdaman kang offense to yourself, di ba? And second, paano ka hihingi ngayon ng accountability dun sa pinagmulan naman ng galit mo so that we can create some kind of a reparation between the smaller relationships on an everyday basis. At yan lahat, hindi pinag-uusapan sa culture of violence. Kasi ang sagot sa culture of violence, galit ka, barilin mo, patayin mo. Napapansin nyo naman, hindi kami magagalitin dito, no? Wala po yung magagalitin sa amin, no? Saka, di pa nga umaabot sa punto ng barilin, yung uri din ng violence, yung mumurahin ka. Di ba? Ito-troll ka. Di ba? Atakihin yung kasarian mo. Di ba? Katayuan mo sa lipunan. So yung mga uri ng violence talaga na dapat wala ng lugar sa lipunan. Tsaka naalala ko lang, Carlo, no, nung gumagawa din kami ng research dun sa Oplan Tokhang, na pumupunta kami dun sa mga drug war hotspots, no, sa Metro Manila, talagang binisita, kinilala namin yung mga biktima at saka yung mga iba pang mga residente doon na talagang yung mga bata, nakita nila kung ano yung ginawa ng Tokhang dun sa kanilang mga pamayanan, 'di ba? Kung paanong talagang binabaril lang ng direkta, ng walang awa, mga bata, si Kian de los Santos, 'di ba? Yung parang a famous example, pero yung pagbaha ng karahasan doon sa kanilang mga komunidad sa panahon ng Oplan Tokhang, yung pagdanak ng dugo, yung pagkita nila na yung mismong mga kapulisan, mga supposed state authorities, no, na dapat pinagkakatiwalaan nila yung gumagawa ng ganitong karahasan sa mga mamamayan. I think yun nga, no, nandito tayo ngayon, no, inanak nung ganong klaseng socialization. And remember, we're just seeing the effects of this now, no? Kaya ngayon pa lang, dapat din talaga, di ba, meron tayong EJK Truth Commission. Tingin ko na broader general scale, no, yung pagtanggap natin doon sa katotohanan na dapat may ganitong naging patayan, hindi na dapat maulit, hindi na dapat talikuran ng ating bansa, makakatulong din yan kung paano magpapalaki tayo ng mga susunod na henerasyon na hindi tanggap ang kahit anong forma ng karahasan bilang pamamaraan ng pamumuhay. Yes. And that is such a beautiful thing to close the segment with. Diba? And yes, so sa parang ang karahasan na hindi dapat pamamaraan ng pamumuhay. And on that note, abangan sa aming pagbabalik. Alamin naman natin kung sino ang lucky winner ng ating roleta at bakit siya naging usap-usapan sa mga kwentuhan. Dito lang yan sa With Due Respect! Medyo ano kami Happy Sunday po sa ating lahat. Ito pa rin po ang With Due Respect kasama ang Team Pinas. Ako po si Cleve Arguelles. Yes, magandang hapon. Ako po si Ina Gacan. At ako naman po si Carlo Flores, na hinahanap si Attorney Dino at si Prof. Richard at saka si DJ Cheska. Nasaan na kayo? Dami mong hinahanap. We miss you. We miss Isa you. lang. Si Dino na lang, tsaka si Dino. Kaya
Isa-isa nga lang. Isa-isa namin kasi. Oo nga, tama. At dahil excited mo kayong malaman kung sino ang ikutan ng ating ruleta, tulad ng dati. Hindi ako makarecover dun sa sinasabi ni Cliff. Linggo-linggong hinihiling na quick comments na dahil wala si Dino Yes. at wala si Richard, Oho. baka matuloy. Tig-isa pa tayong Gusto mo eh. Sa sino mang matatapatan ng mahiwagang ruleta at sa mga nanonood at nakikinig, pwede kayo makijoin. Share your thoughts sa live stream sa ating DZMM Radyo Patrol sa Instagram at Facebook page. Ito ang Magic Ruleta! Yan, ruleta na tayo. Hindi na. Maikutin ang Magic Ruleta. Sino si... Oh, no, wag Ayan natin na. patagalin pa. Kaya natin Hindi, patagalin. patagalin natin. O sige, moment of silence. Okay, go ruleta. Let's go, ruleta. Let's see. Uy. Uy. Tapos, Prof. Cliff. Oo. Nanood kami. O, di ba? Binabantay natin ito sa Bantay Senado. Ba, first ever nagkaroon ng hostile with... Principal yan sa school namin eh. Ay, ganun ba? Hindi, si ano to. Si SDO Gina Acosta ng Yes. first ever na present sa impeachment trial, isang hostile witness, 'di ba? So siya yung nagkwento, no, inulat na based dun sa cross-examination na sino ang nagpa-withdraw ng pera. So, sinabi niya mismo inutos ito ni VP Sara Duterte. No? Oo. Hindi, napakahalaga nung naging testimonya ni SDO Gina Acosta. Inaasahan nga nila hostile witness eh. Pero parang nakakatulong naman dun sa case ng prosecution, if I may say as an observer. Dahil sa kanya nang galing yung testimonya na yung 125 million pesos no, ay personal na iniutos sa kanya ng ikalawang Pangulo ni Inday Sara na iabot kay Colonel La Chica, Yes. no? Na hindi naman bahagi ng na dapat tumanggap ng isang confidential funds, no? Ito si Colonel La Chica kasi head to nung security ng OVP, no? So siya mismo, si VP Sara, yung mismo nagsabi, sa kanya mo ibigay yung pera. So, kinuha ni Colonel La Chica, no? So, may yung testimonya, in fact, nagpapatunay na culpable, no? At personally involved si Vice President Sara Duterte doon sa naging palitan ng pera nitong pag-withdraw ng confidential funds, no, hanggang dito sa pag-abot kay Colonel La Chica. Kasi parang may umaanggulo na nakikita natin online na parang gustong ipin dun sa SDO, di ba? Yung pag-release ng pera. Kasi talagang sasabihin, walang kinalaman dyan ng Vice Presidente, gawa ng, hindi naman siya ang nag-akto na mag-release ng pera mismo dahil trabaho yun ng SDO. Pero mahalaga nga yung sinabi ni SDO Acosta na talagang inuutos ito. At kung pagpalagay na lang natin na talagang na ginawa niyang mag-isa yun ng walang pahintulot ng Vice Presidente, di dapat matagal na siyang nasibak. Di ba? Matagal na siyang hinabol ng batas dahil nagawa ka ng unauthorized na withdrawal. Di ba? Tsaka command responsibility all the time, no? If you're the head of the agency, no, yung disbursement ng pera sa yung agency, lalo na Office of the Vice President, hindi po yan malaking ahensya na parang DepEd ka, di ba? Na napakarami mong satellite offices, napakarami mong mga division offices, no? Alam ng head of agency dapat, kagaya ng Office of the Vice President, na talagang kailangan na galing sa kanya mismo yung utos, binigay niya mismo yung utos, direct order kay Gina Acosta, no, personally liable siya doon sa paggasta ng confidential intelligence. Mas lalo na, confidential funds pa yan. Yan ay parang nire-request talaga ng head of agency. Diba? Sa mga, meron siyang binibigay na justification kung bakit niya hinihiling tong milyong-milyong piso na ito. Kaya kung yan ay napunta kay Mary Grace Piatos at sa iba pang mga chichirya, yung head of agency yung mananagot dyan, no? Actually, dapat ang gusto kong sabihin ay mamili lang kayo. Kasi kung si President Marcos ay sinasabi na culpable siya doon sa buong national budget, sa flood control budget, di ba? Di lalo naman siguro yung isang head of agency ng opisina na mismong nilagakan ng confidential at intelligence funds, talagang personally accountable din, di ba? Hindi pwedeng kailangan mamili kayo kung ano talaga yung pagtingin natin dito sa accountability o pananagutan. Saka nakakakilabot yung kaisipan na yung isang taong gustong naghahangad na maging Pangulo. Kapag kami sinabing anomalya sa kanyang opisina, isasabihin niya, ay hindi ko yan alam. Ano na lang pag hawak mo na yung sandatahang lakas, hawak mo na yung pambansang pulisya, tapos may nangyayaring gulo, sasabihin mo, ay
Hindi ko alam yan. Wala akong kinalaman dyan. Yan din, di ba? Pwede ba yun? Hindi mo alam? Naloko ka pala, di ba? Parang gano'n, no? Pero yung isa ding naisip ko dito, no, Ina and Carlo, na kapag ka ikaw din talaga nasa loob ng pamahalaan, tapos nautusan ka ng head of agency mo na alam mo namang illegal, kaduda-duda, irregular, no? Dito pumapasok yung hindi pwedeng napag-utusan ka lang, di ba? Hindi pwedeng oo ka lang, hindi pwedeng susunod ka lang. Dapat talaga i-exercise din natin yung ating prinsipyo, no, bilang mga kawani ng pamahalaan, no, mga public servant, no, na kapag ka may mali na iniutos sa atin, tumanggi naman din tayo, no, at sabihan natin na I cannot carry out these orders, no, because this appears to be irregular, no, at hindi ako kumbinsido na ito ay part ng duty ko. Although baka din kasi natakot si SDO Gina Acosta, no? I mean, kung si Vice President Sara napagbantaan niya yung Pangulo at yung First Family, Correct. I wouldn't be surprised, no, kung medyo may konting kaba, no, kay SDO Acosta na tumanggi doon sa utos ng ikalawang Pangulo, diba? Kaya parang, sige. Narinig ko nga rin, di ba, yung testimony ni SDO Acosta, tinatawag na nilang smoking gun. And parang na-appreciate ko dun sa testimony niya yung detalye. Paano ka nagkaroon, una, ng ganitong klaseng voucher? Sino ang nag-request? Ano ang paghahandang ginawa para maglabas ng ganito kalaking pera? Para saan yung proyekto? Tinawag na Good Governance Project, etc. So yung ganong karaming detail, lumalabas. Well, may paghahanda. Tapos pangalawa, yung agarang pag-approve nung voucher, tapos yung disbursement, tapos yung paglalabas ng pera mula dun sa bangko na napakabilis nung turnaround time. Doon ka talaga mapapaisip ng may nagpapadulas ng lahat ng proseso na ito. Kung ikaw ay SDO lamang, laki naman ang powers mo na mangyari yan within the next 48 hours. Kasi diba? ikaw bilang faculty ng Universidad ng Napakatagal. Pilipinas, ang 5,000 pesos na grant, no, ay gaano ba katagal hinihiling? At gaano katagal madidisburse, di ba? Napakatagal niyan, no? Pero well, antabayanan natin kasi mukhang nakokompleto na yung mga istorya. Kasi nakaraan lang yung land bank. So, yung, Lumililaw yung linya. paano pinrepare yung pera, gaano kalaki, inilagay sa bag. Ngayon, sinong kumuha, kanino ipinasa. Baka dapat si Colonel Lachica marinig na natin yung kanyang testimony. Aba-abangan. Saan niya dinala ang pera? Saan niya dinala ang pera, di ba? Okay, on that note, Go Roleta! di kami overtime, Carlo. Oh, my, very good. I'm so proud of us today. Oh, speaking of, Ayan. speaking of head of agency, Di ba dito dinala ang pera? ito, pumasok sa ating ruleta si VP Sara Duterte at ang kanyang ginreat na si Sir Ram. At ginreat niya Happy recently with a birthday. perjury case, I believe. Oo, nung August 17. Mukhang developing story na naman itong dalawang ito. Bakit may case din naman si VP Sara, di ba? May grave threats case grave threats, di ba? so, Na isinampa sa kanya, di ba? Kasi nga, well, naisip ko lang din, no, kapag yung sa loob ng paaralan din, no, kapag siguro may nagbabanta sa buhay ng mga kaklase mo, di ba dapat i-take seriously? Oo. Di ba? Dapat probable cause siguro para investigahan, di ba? Ganun din siguro, lalo na kung if you're the vice president at nasa kapangyarihan ka because you have the means, di ba? Oo. Isa nga sa mga sorry, magdadigress ako ng onte, but Sige. isa sa mga sinasuggest din ng mga eksperto ay kapag kayo mga bata sa eskwelahan, halimbawa may nambubuli or bully na na-identify ng mga teachers, no? Dapat isa sa mga mechanism ay identify, may access ba siya sa baril? Correct. Oo. Meron ba siyang kamag-anak sa na may service firearm? Meron ba siyang access? At kung oo, kailangan i-request agad na mabantayan, maproteksyonan. Actually, it's also for the protection of that kid. Kasi nga, Correct. halimbawa sa Zamboanga, self-harm na din yung nauwi, di ba? Siya mismo din ay pumanaw din, di ba? Doon sa mismong insidente. Yun nga, kasama sa pag-assess mo yung ability to carry out said threat. Diba? Kaya nga, ititreat mo siya hindi dahil, ititreat mo siya very seriously dahil nga alam mong may kakayanan yung isang tao na ipagpatuloy yung gusto niyang gawin. So, dapat talaga mainam ng pagbabantay. So, hindi natin alam kung, Yeah. Ano kayang nafe-feel ngayon ni VP Sara? Kung narinig niya yung narinig niya yung testimonya ni SDO Acosta.
Baka nagre-repeat sa itak niya yung mga pinagsasapak niya noon. Akala ko maraming laptop ang Lumilipad. maraming laptop ang nadisgrasya, no? Total, hindi naman yung isa sa, diba, ilang sa mga kaso sa kanya sa impeachment, yung sa DepEd, ay laptop din pala. Ngayon, medyo nagigets ko na kung bakit pala laptop yung pinapaprocure. Kasi yun yung binabato. Pero ang lumalabas din, yung testimonya ni Ramil Madriaga na, una nang tinanggi ng ikalawang Pangulo na meron silang relasyon, pero, lumalabas, digital footprints, no? Digital footprints are forever. Mahirap yan tanggihan at mahirap itago. Lumalabas na meron silang previous relationship, no? At lalo na nung kampanya niya, no? Nung vice presidential campaign niya. Lumalabas yung mga testimonya, yung confidential funds, kung paano inilabas, paano, magkano, no, at kanino napunta, parang nagtutugma-tugma na. Nabubuo yung, again, sinabi natin, na lumilinaw yung linya at saka gumaganda yung imahe, lumilinaw sa pananaw natin. Oo, kasi to be fair, tama din naman na dahil si Ramil Madriaga ay meron ding mga pending na mga kaso, no? Kailangan din makorroborate ng iba. Kasi otherwise, baka self-serving, di ba? Baka self-interested naman yung kanyang affidavit at allegation laban sa ikalawang Pangulo. Pero dahil ngayon, meron ng mga corroboration na kagaya ni SDO Acosta, 'di ba? Na yung land bank staff mismo na nag-asikaso ng pera, na sabi niya nga never daw in her entire life na nagpa-process ng government request, nakakuha siya ng ganung request na all in cash, 'di ba? So, yung irregularity at unusual na mga na sinight dun sa affidavit, naglalabas-labasan na, no? So, ang sumunod dun sa affidavit niya ay may dinala sa mga parking lot, may mga pinuntahang mga address kung saan inilaga ang confidential funds, no? So we'll see kung yan ay magtutugma-tugma na at talagang if that happens, nako, saan napapuntang impeachment trial? Pero alam mo, sa akin, nabibilib talaga ako dun sa fact na kala ni Sara Duterte, papalampasin to. Parang naisip niya to, nagawa niya yung lahat ng maliliit na detalye na to, thinking na hindi siya papanagutin. Sila kasi Parang sabi natin na parang years, dekada na, di ba? Buhat ng kanilang pagkakaluklok sa pangyarihan sa Davao City. May mga ganyan ng kalakaran, di ba? May mga aligasyon na ganyan nila ng operasyon nila Grabe, doon. no? So, ibig sabihin, maybe they've nailed it to the form of to the level of an art form. Na parang ganyan. Na minsan talaga lumipas sa mga taon na pag nakalusot ka isang beses, lalakas ang loob mo na feeling mo matatakasan mo ulit So imagine mo na lang, dagdagan mo pa ng kapangyarihan, no, yung pananakot, yung kakayanan mong mandahas ng ibang tao. Talagang feeling mo talaga hindi ka na makahabol. Untouchable ka. Ang ganda. Untouchable. At gusto mong tumakbo para sa pagiging presidente? Para mas Pagkatapos lalo ng kang, lahat ng ito. mas lalo kang untouchable. Para maipagpatuloy ang pagiging untouchable. O sige nga, Oo, kasi ayaw nga Sige. din daw, ayaw magpakaso din ng grave threats kasi sabi, diba, magiging president daw yun para makasuhan ng mga high public officials, dapat lang. Di ko. Sana talaga nakakasuhan sa Sana mga nga ganitong may tinatawag na chilling effect. Ito ang chilling effect na mahalaga. Natatakot akong Dapat naman hindi nagbabanta ang mga matataas na Oo, opisyal. yun na nga. Actually, kahit mabababang opisyal, lahat Kahit po sino, tayo. basically, di ba? Pagka sinabi mo ngayon sa kapitbahay, may papablatter ka na sa barangay Oo, Diba? tama. Pwede ka na patas pag nanakit ka sa susunod, yari ka na. Tama. Oh. Okay. Sige, abangan natin kung sino lalabas sa susunod. Go, Roleta! Go, Ruleta. I-greet kaya ulit ni Bibi Sara si Sir Ram. Hoy! Aha. Speaking of mga nawawala, di ba nakasabay sa airport itong mag-ina? Parang may mga kamukha nga ako nakita sa airport, no? Pero balita ko Ito nasa ay- Europe daw eh. Europe ba ang latest na report? Nasa France yata. Mainit doon Oo, grabe ito, heat ang waves. lumabas sa Roleta para sa ating mga listeners ay si Senator Laurent Legarda. Hulaan po ito. Senator At ang kanyang anak na si Leandro Leviste. Oy, Kamusta na kaya sila? Grabe, no? Ako, reunion with Zaldico? Baka sa Europe Uy, nakakatawa lang. Gusto ko lang i-point out na si Senator Laurent Legarda allegedly ay nag-medical leave. Ako napapoint ko. sakit? May sakit daw. Pero sinasabi ko nga, sasabihin ko to kahit sino mataas na government official, kayo po ang nangangalaga sa healthcare ng Pilipinas. Kayo po ang nagpupondo ng mga ospital natin sa Pilipinas. Bakit pag may sakit po kayo, gusto niyo pong mag-abroad? Wala po ba kayong kumpiyansa sa sarili niyong pinopondong institusyon ng pagpapagaling ng mga Pilipino? Curious lang. Asking for a friend.
O dapat kasi kayo naman yung nagpopondo ng healthcare Dapat, system diba? natin. Kasi may confidence kayo doon sa Dapat, sarili diba? serbisyong ibinoprovide ng ating mga public Sana nag-i-improve yung quality ng service, Oo, diba? oo, Na hindi nyo sila kailangan takbuhan pag kayo mismo may pangangailangan. Pero yung balita ni Senator Ping Lacson, na, well, ito galing kay Senator Ping, di ba? Na nagtatawag-tawag daw si Senator Lauren, di ba? At mukhang distress, no? At mukhang hindi nasa mabuting kalagayan sa kasalukuyan, no? Dahil nga, well, hinahabol sila. May issue, no, doon sa irregularities ng pag-grant ng franchise, no, nung kay Leandro Leviste sa kanyang anak, no, nung panahon na nag-grant ito nung Duterte administration, no. Ang hirap kasi talagang kahit sino talaga, basta hinahabol ka na ng batas, biglang nadidiscovein yung mga sakit. Yung wheelchair strategy talaga. Sumasakit ang katawan, di ba? Kailangan ng medical leave, no? Pero, yun lang siguro it's also a lesson na may part talaga na nasa parang gulong ng gulong ng palad, di ba? Pagka nasa kapangyarihan kayo, you feel as if never kayong mahahabol ng batas. You feel as if immune kayo, na hindi kayo kagaya ng iba, untouchable kayo, di ba? Lahat pwede nyong gawin. Kaya ngayon, kapag napunta sa minorya, out of power, no, nagkakandara pa na medyo magtago, lumipad sa labas ng bansa, no? Dahil nagka-catch up, no, doon sa mga ginawa nila nung kanilang panunungkulan na sila ay nasa tuktok. Sabi nga nila, si Senator Bato de la Rosa nagsabi nila, flight is an indication of guilt. So, parehas silang nawawala. So, alam mo na, connect na Dalawa lang pa natin sila. yung dots. O, sige. Ingat na lang po. Oo, pero sana talaga magbayad na ng 24 billion na piyansa, na danyos naman itong si Leandro Leviste dahil ang mahal-mahal na ng kuryente at patuloy pa siyang tataas dahil sa paparating na El Nino. So abangan natin, sana mahabol natin yung danyos na yan. At dahil dyan, go Roleta! Go Roleta! Ang tabayan natin saan mapupunta si Senator Lauren at si Congress. Get well soon! Uy! Ay! Oh. Sabay na parang mother and daughter naman. Oo, dalawang abogado, no? Si natampok sa impeachment trial si Lorna Capunan at si Attorney Ferrer. Yes. Na recently nagkabangayan, no? Na dapat pala namukbay ngayon natin, no? Pero ang tawag doon, syempre, doon sinasabi na, pero may isang picture recently na nagbeso-beso naman sila. So, di ba, among lawyers, itong sinasabing trabaho lang at walang personalan, maski sasabihin na gusto niyang bigyan ng spanking. Except daw kay Attorney Season. Sabi daw hindi daw talaga masyado namamansin si Attorney Season. Kaya personal. Oo. Nako, sige. Na-hurt. No, but I think what I like about, halimbawa kay Attorney Lorna Capunan, no? Well, you just feel na parang you feel very close to her, no? Kahit parang pinapanood mo lang siya doon sa impeachment court. Kasi, well, nagpapakita siya ng competence, magaling na trial lawyer, but at the same time, you feel na tao siya. Di ba? Umihingi ng, pwede bang mag-break, Your Honor, kasi nangangawit na ako. Gusto ko lang umupo. O kaya naman, huwag nyo nang i-reschedule ang trial kasi manonood pa ako ng sine. So, you feel that person, no? And I think marami sa ating mga kababayan, at least, no, dahil medyo marami ng technicalities yung pinag-uusapan sa impeachment trial, no, napapalapit, no, ni Attorney Capunan. Inaabangan tuloy siya. Ano kaya ang pasabog ni Madam ngayon? Correct. Ano na naman kaya ang appointment niya na maa-apektuhan dahil madidelay? Magmapamanipedi ba si Attorney Capunan? At kailangan bilisan na ang cross-ex. Hindi, tsaka naiintindihan niya kasi na yung impeachment trial, it's not only a courtroom trial, na you have to appeal to the rules of court, which she does, ha? Correct. Diba? Nakikita mo, napakagaling, napakahusay na talaga namang pinapakita niya. Halimbawa, yung paghimay dun sa joint memorandum circular na, yan ba? Ano bang ginawa dun sa confidential funds? Sabi ng testigo ay
tree planting. Oh, di ba? So talaga ipapakita niya naman sa iyo na ito ay paglabag doon sa mismong circular ng pamahalaan, di ba? But at the same time, alam niya na hindi courtroom trial lang, may public na nanonood. Kaya medyo sisingit-singitan niya ng mga appeal to the public para din makatawid sa publiko yung pinag-uusapan, di ba? Yung I think yung favorite ko siya yung mga andilim, di ba? Si Andy Lim. At willing siyang makastigo ng presiding officer. Parang kumbaga medyo risky behavior ang tinatawag ng mga kabataan ngayon. Too risky not to share, sabi ng mga bata. Uy, gusto ko rin pansinin yung, kasi 'di ba yung bangayan nila ni Attorney Ferrer, nag-viral yan eh. So sa akin, nakikita mo isang veteranong abogado, subok sa litigation, tapos may mas bago, may mas batang abogado. So obviously, yung kasanayan, yung pagiging handa, yung pagiging, kumbaga mas exceptional, ina-expect natin kay Attorney Kapunan. And makikita natin yung gap na yun ng skills. Pero sa akin, medyo harsh yung internet dun sa lahat ng memes na lumabas kay Attorney Ferrer. At si Attorney Kapunan pa ang isang nagsabi na masyadong napuruhan. Si Attorney Christine Ferrer ng internet. Sa akin, malas niya yung kliyente niya, indefensible talaga, di ba? Ginagawa niya yung trabaho niya, pero yung kliyente niya sablay talaga. Parang hazards of the job yata at bahagi ng assignment na tinanggap mo rin naman. No? Correct. Pero yun yung gusto natin ipakita rin na naging magandang halimbawa itong dalawang abogado na ito na magbangayan kayo sa issue na pinag-uusapan at pinagdedebatihan nila. Pero at the end of the day, ang hinahabol lang naman magkabilang panig ay hustisya. Sundin natin ang pagtingin ko ano ang nararapat sa batas. At pagkatapos nun, maaari tayong magkaroon ng pagkakaiba sa opinion, no? Pagtingin sa ebidensya. Pero pagkatapos, tayo pa rin ay mga kapwa Pilipino. Na hindi nyo pepersonalin doon. Literal na trabaho lang na ginagawa natin. Oo. Tsaka, well, ang trabaho ni Attorney Ferrer ay pagtanggol yung kanyang kliyente, no? Pero hindi trabaho ng Senator Judge. Yun ang magandang punto. Na ipagtanggol yung nasasakdal na si Bibi Sara, di ba? Yun ang mali, di At ba? saka hindi rin trabaho ng Senator Judge na mag-break time ng gusto lang nila. Tatago pa sila sa mag-merienda, may buko juice pang kasama. Oo, ang favorite ko dyan, nandun ka na sa Senado, hindi ka pa pala talaga mag-a-attend ng trial, no? Manonood ka lang dun sa Senate Ano ba naman lounge, yung no? pumasok ka Diba? sa session hall? Ganyan ba yung inyong pagtingin dun sa trial? Napakamahalaga po yung trial na ito para hindi kayo umattend in person. Kung manonood lang din kayo ng live stream, kami na lang din. Kami na lang yung sahuran bilang impeachment Senator from home na lang Judge. tayo, Diba? Ganun lang din pala watch party lang din pala itong mga Senator Judges na ito, no? Nagpapakahirap yung defense at prosecution na magtalo doon sa loob ng Senate Impeachment Court, tas hindi kayo magpa-participate, diba? At hindi nyo gagalangin yung inyong tungkulin bilang mga Senator Judges. Maya naman po kayo kay Attorney Kapunan at Attorney Ferrer, diba? O yan, pareha sa side na yan, ha? Okay. Okay, bago natin mapangalanan ng mga senator na ito. Go, Roleta! Baka sila ang lalabas! Ayaw mo pangalanan, Carl. Baka may ethics complaint tayo. Yung isa pala yun. Hindi ka senador. Yung isa kasi tahimik lang. Hoy! Ayun. Ay, Speaking of... back to the Senate. Dito tahimik, dalawa. Hindi, ito. At hindi rin to nag-a-absent. Yung isa kasi, bawal mawala kasi kitang-kita siya lagi. Okay. Katabi niya yung presiding officer. Okay. Big reveal, ang ating lumabas sa Roleta ay Si Mom and Dad. Winry! For a different reason. Yeah. Their ship might have sailed. Yes, Senate President Sherwin Gatchalian at si Senator Risa Ontiveros. Ayan. Yes. Kamakailan nga, di ba, na pag-usapan din ng kanilang paninindigan tungkol sa kamakailan nangyari dun sa shooting sa Ateneo de Zamboanga, yung kanilang posisyon tungkol sa pagpahigpit ng mga batas. Una sa pagprotekta ng kabataan, pag-avoid ng grooming na nangyayari online. At saka syempre yung diyang sa loose firearms na yung Padilla Law. Oo. Di ba? So talagang, kita mo, maski hindi nakikiligin siguro yung mga tao, at wag na po tayong umasa dahil nag-sale na nga po yung ship. Nakita pa naman po na magkakaroon
kakampi pa rin sa pagtatanggol ng kabataan tong dalawang senador. Hindi ako, ang nakakakilig ay kapag yung mga senador natin ay nagtatrabaho at nagtutulungan, nagko-collab. Nagko-collab ang ating mga senador, no? Para solusyonan yung mga problema ng bayan. Yan ang totoong nakakakilig. Although nakakakilig din naman yung Winry talaga. Beke naman! Hindi, pero, di ba, nung nakaraan kasi, medyo under fire si Senator Risa. No? Tama. Dahil nag-focus siya doon sa tinatawag na NVE or Nihilistic Violent Extremism, kung saan may mga online, actually criminal networks, no? Aha. Na sadyang tinatarget yung mga minor de edad, mga vulnerableng minor de edad, no? Para gumawa ng karahasan, no? Ginagawa ito sa nire-recruit sila sa mga online gaming platforms, no? Kung saan medyo hindi nababantayan ng mga adults, no? Kung ano yung kanilang ginagawa. So nagpapanggap ng mga menor de edad din, kalaro lang, no? Ginugroom at binibigyan ng challenges at yung challenges na yan ay papataas yung intensity na dudulo na nga na halimbawa, mamaril ka sa loob ng paaralan, no? O kaya naman iba pang klaseng kaharasan. Sa ibang bansa, laganap din talaga yung NVE. Mukhang ang lumalabas ngayon, may aktibong cell din na ang target ay mga kabataang Pilipino at mga batang Pilipino. At ang mahirap dyan, no, batay sa mga pag-aaral dyan sa mga NVE, no, thanks to Senator Risa kasi pinagpopokusan niya, tinatarget din talaga yung may mga access sa baril. Halimbawa, no, kung si Carlo gamer kasi si Carlo Yes. Ipo-profile nila si Carlo, alam nila, tatay mo police or tatay mo may access. Basta hindi karton. Tatay. Hindi nakapihit sa dahig. Maaaring Ang may tatay mo. firearms, no? Ikaw yung kanilang itatry i-recruit. Siyempre, yung iyong mental health din na itatry nilang i-take advantage of, no? Talagang grooming network ito, no? So, props to Senator Riza. Talagang pagtuunan ng pansin. And remember, yung tambalang Winry. Correct. Yung tambalang Winry, marami na silang tagumpay, di ba? Yung yung kay Alice Go. Alice Go. Mga pogo. Pastor Kibuloy. Oo, Pastor Kibuloy. Kapag nagsama po ang pinagsamang lakas ni Win at Ree, marami Nananalo ang sambayanan. nananalo sa bayan. At saka talaga nakakagawa sila ng solusyon. So, I think it is in the interest of our country to support them in going after NVEs, no? And actually trying to solve school violence. Gusto ko lang ipaalala sa taong bayan na nung binanggit ni Senator Risa yung NVE, yung konsepto, yung kaisipan lang ng NVE, ay marami na naman ng troll sa kanya at ng away sa kanya na parang kung ano na naman sinasabi nito Senator Risa Ontiveros. Tandaan lang natin na unti-unti at habang tumatagal, napapatunayan na talagang well-researched at grounded ang sinagsasabi ni Senator Risa. Kasi ako kinikilabutan dun sa ideya na paano nalaman ng mga tao online na ang meron ako kamag-anak na may lisensyadong firearm. Diba? So hindi siya basta-basta na hindi mo naman ipapaskill sa Facebook na meron akong 10 baril eh. It's not hindi common ng knowledge na yan. So ibig sabihin medyo may lalim at nakakatakot yung lalim ng kaalaman ng mga taong nag-groom sa mga vulnerable na mga individuals. No? Kaya ako kinikilabutan dun sa thought na yon, no? So sana ipagpatuloy natin yung pagtanggol sa mga kabataan. Yes. At sa akin, una shoutout sa staff ni Senator Risa Ontiveros sa napakaayos na staff work. But ito ang itsura ng mga senador na nagtatrabaho. Ito yung itsura ng mga senador na kahit napakaraming issue, politika man yan, national issues man yan, safety, baha, walang tigil sa pagtatrabaho. At higit sa lahat, walang bahid ng korupsyon, walang bahid ng pagsisinungaling, walang bahid ng pang-aabuso. This is the governance we deserve. At posible siya at nangyayari na siya ngayon. Yes. At saka maaaring may redemption, no? Kasi dati naman, I think si Senator Win ay alyado ng Duterte administration. But you see na nakita natin na sa pagtagal ng panahon na kung nakikita niya yung mga usapin at kailangan ay magbago ng pagtindig at pananaw at gamitin ng posisyon para sa mas magandang mga panukala, nakita natin na bukas naman pala si Senator Sherwin Gatchalian. So, marami na din tayong mga nakuhang mga pagbabago kasi budget season na naman eh. Oh, Ito na. Ang open BICAM, 'di ba? Isa yan din sa mga proponent niyan si Sen Win, 'di ba? Siya ang chair ng finance. Oo, 'di ba? So, maganda. All the best kay Winry. Yes.
Okay, at sa ating pagbabalik. Victory lang ba? Paano yung... Ano? Parang namimiss ko yung... Yung Valentina. namimiss ko yung tambalan Ano yan, dito sa With Chris? Due Respect eh. Nawala lang ako, parang kinalimutan yun eh. Nako, okay. Sa ating pagbabalik, pag-usapan naman natin ang nagpapatuloy na pagbaliktad ni Orly Guteza. Dito lang yan sa With Due Respect! May namimiss ka ba, Ina? Namimiss ko ang layang maglakad. Yes, welcome back sa With Due Respect kasama ang Team Pinas. Dito sa segment na BS Politics, also known as Bawal ang Balat Sibuyas. Pag-usapan natin ang pagbaliktad ng dating bodyguard ni dating Congressman Zaldico na si Orly Guteza. Binawi ni Guteza ang testimonya sa sinasabing pagde-deliver ng male-maletang pera kay dating House Speaker Martin Romualdez. Setyembre ng nakaraang taon, umamin si Guteza na nagpadala siya ng mga maletang naglalaman daw ng kickback para kay Romualdez. Pero sa panibagong salaysay, sinabi ni Guteza na pinilit lang siya ni na Senador Rodante Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor na gumawa ng akusasyon laban sa kongresista. Tinawag naman ng ombudsman na classic pressure tactic ang pagbawi ng testimonya sa high-profile case tulad ng kay Romualdez. Pero nanindigan ng kampo ng kongresistang wala silang kinalaman sa pagbabaliktad ng testigo. Kaya naman ang tanong ng bayan, ano nga bang dahilan ng pagbaliktad ni Guteza? Sasagutin natin yan dito lang sa Balat Sibuyas! Ano bang dahilan? Bakit? Bawal ang pikon! Huwag kang BS! Balat Sibuyas! Trending ang pagbabaliktad ngayon. Yes. Nagsimula dun sa unti-unting nauubusan na 18 marites. Oo. Na ilan na lang, nauubusan na rin sila ng mga pangalan para sa mga, habang umuunti yung mga number, nagiging magnificent 15, Oo. courageous 15. Pag 14 na yan, hindi ko alam. Iba na, no? Unlucky 13. Correct. Diba? Pero ako, isa sa unang mga masasabi ko dito ay parang ano, no? Kasi kung may touch of gold, parang si Senator Marcoleta at si Congressman Mike Defensor, parang kiss of death, no? Parang touch of poison. Anything na hawakan nila, mukhang napapahamak lang nila yung mga inahawakan nila. At least nasabihan nila na safe. Ay, tama. Sabi niya, Mark, safe daw si Senator Jinggoy. Ayun po, BJMP sila dyan. Malapit na makompleto, di ba? Pero, kasi, di ba, parang yung mga tinouch nila na kaso, mukhang nagbabaliktaran. And actually, it's very concerning, At maaari sigurong madagdag itong kaso kay Senator Marcoleta. I'm not sure, no? Wala kasi si Senator Dino De Leon natin, ang ating legal expert here, no? I think there should be something about na hindi mo maaaring i-coach, pilitin na gumawa, di ba? Peking technically, it's a fake testimony, no? A fake affidavit na sinumpaan mo, sinubmit mo sa Senado, di ba? Sa Blue Ribbon, no? But apparently, galing pala kasi coach pala ni Senator Marcoleta at Congressman Defensor, di ba? So, baka madagdagan pa yung mga kaso nila, mapahamak na naman sila. Eh, di ba parang si Senator Marcoleta din nung siya pa ay tagapangulo ng Blue Ribbon Committee, nagkaroon ng issue doon sa notaryong isa na hindi naman pala Peke. nagpa-notaryo na peke pala. Peke. So, parang mukhang yan nga talaga yung nangyayari. Parang pag hinahawakan nila, ibig sabihin, talagang may pagmamanipula, parang lumalabas na gano'n nangyayari. No? Pero ang point ko, nakakatakot, no? Sa mga taong kunyari sila yung nagpe-presenta dahil na-discover nila, parang tila iniiwan din nila sa ere. Kasi hindi nang reklamo ni Guteza na parang pagkatapos daw niya magsalita sa Blue Ribbon Committee, ay parang ginost. Parang ginost din siya nila. Nakakulong eh. Ay, kaya siguro talagang fully ghosted na sila. Pero parang medyo nakikita ko yung pattern na pag katapos kanilang pakinabangan, nakuha na nila yung headline at nagamit na nila yung naratibo para i-push yung kanilang gustong i-push. Parang kakalimutan na. So baka may mga tao pa na napangakuan nitong mga senador at kongresista na ito na magdiin ng ilang mga individual, baka magdalawang isip na po tayo kasi parang ang track record po nila ay iniiwan po kayo sa ere. At saka, I think ang nakakagalit dito dahil nga binawi ni Guteza yung kanyang salaysay, no?
patuloy kasi na ginagamit yung galit ng mga tao doon sa mga maanumalyang flood control projects para sa mga sarili nilang pampulitikang interes. At ang nangyayari dito ay napapahina yung laban, napapanagot yung mga totoong sangkot kung gumagawa ng peking testimonya. Pipilitin ng mga testigo na gumawa ng mga hindi totoong detalye, di ba? Kung totoong sangkot, si former Speaker Martin Romualdez, the best evidence should be used. Kung yung ibang mga sangkot, the best evidence should be used because anything less actually is a disservice to Filipino people na nanghahanap ng accountability. And in fact, baka yun yung isang pinakamalaking problema dito sa ating bansa kasi pork barrel scandal, 'di ba? Yung Napoles scam, no? Ang daming napapalaya kasi poor yung testimony, poor evidence yung ginagamit, no? Ang totoong istisya makukuha natin kung talagang yung ating mga nasa ombudsman, yung ating mga nasa prosecution, no? Kailangan nyo po talagang patibayin yung kaso. Kasi kapag dumating yan sa Sandigan Bayan, tapos madidismiss lang, ang lalabas tuloy, wala naman palang nakinabang dun sa mga maanumalyang flood control projects. Lugi na naman yung taong bayan. Lalo na ngayon, bang-baha na naman, diba? Yun ka nangyayari. Talagang parang sinasadya bang palabnawin o palabuin yung mga usapin para tila palayuin na naman tayo dun sa usapin ng hustisya. Na parang magkakalito. Kasi ang taong bayan, binabaha ka na. Araw-araw dinadala mo yung problema na makakauwi ba ako ng maaga ngayon o uuwi na ako ng umaga ngayon dahil stranded na ako sa baha. Araw-araw dinadanas sa mga tao yung problema sa baha at sa traffic. At dahil sa pihit-pihit ng iba-ibang mga kampo dahil sa kanilang political na interes, talagang lumalayo tayo dun sa hustisya. So kawawa na naman ng taong bayan. So tara, balik natin. I-focus natin yung usapin sa flood control o sa anumang issue ng korupsyon dito sa Pilipinas ay ang ebidensya. No, kailangan bigyan din natin ng sapat na ebidensya at ang tamang ebidensya at yung mga hindi na natin isama yung mga taong maaaring implicate. Kaya nga ako tingin ko dapat wala na sa Senado yung usapin ng flood control. Ilagay na natin dapat siguro lumayo na ang Senado sa usapin ng flood control. Ilagay na natin sa DOJ, sa tamang sa mga tamang korte na titingin ito dahil obviously yung mga taong maaaring kasama dun sa kaso ay sila din yung sisilip 'Di ba? Kailangan natin mag-move on dito finally. Tsaka sa akin lang yung mga testigong kagaya ni Orly Guteza, no, at iba pa, yung mga ex-marites na ilang beses nang nagbali-baliktad, hindi ko na matrace, no, isang tabi na yung kanilang mga testimonya kasi at this point, they have no credibility. I don't think an ordinary Filipino would still believe anything that will come out of their mouths, no. Mukhang hindi na kailangan isang tabi na at maghanap ng ibang mga pamamaraan, no, para managot yung mga sangkot dito sa mga maanumalyang flood control projects, no. Sabi nga ni Carlo, no, hanap po tayo ng mga ebidensya, no. May isa pa po doon, no, si Congressman Saldico, nakabakasyon pa din sa Europa. At matagal-tagal na yung kanyang huling last video, ha? Ay, oo nga, no, wala na. Parang wala na tayong update. Ang huling na balita ay muntik nang maaresto, pero nawala na ulit sa balita. Oo, diba? Sa akin, wag tayo bibitaw. Diba? Yung strategy or yung tactic ng guluhin mo yung naiintindihan ng publiko tungkol sa ganitong klase ng mga kaso, basang-basa na natin yan Nakita na natin, I've seen this film a million times, diba? So parang kailangan, at this point, eksperto na tayo sa lokohan. So, i-claim na natin yung pagiging eksperto bilang publiko sa ganitong lokohan, pero wag tayong bibitaw doon sa patuloy na panghihingi ng pananagutan. Kasi habang hinihingi natin ng pananagutan, hindi titigil yung mga institutions natin na hanapin ito. Pero kapag tayo ang bumitaw, ang lalabas dyan, pwede naman palang makalusot. Parang At ayaw nating parang daman-daman parang iba. Magbibitaw. Naramdaman mo bang parang binitawan ka ba? Or sa pagbabalik po ng gabal. Ibang boundary po yung pagbibitaw sa personal thing. May bumabaliktad na ba yung mga pananaw sa nakaraan? So pag sa nakaraan, Nakita ko po pag sa nakaraan, pwedeng mag-move on sa mga dating relationship. Pero sa usapin ng corruption, bawal mag-move on. Walang moving on. At walang limot-limot. Diba? Yun lang. Hindi po kayo makakatakas. Wala. Babantayan namin kayo at bago pa man maging iba ng usapan dito, sa ating pong pagbabalik ay babasahin namin ang inyong mga opinyon sa ating talakayan ngayong araw. Dito lang yan sa With due respect!
Chismisan edition. So, yun lang. Ano na ba talaga? Grabe kasi marami ako nalaman sa mga pagbitaw. At ayaw ko ng bitaw ni Clive. Ang pero pagbitaw. salamat sa inyong lahat kasi hindi sila bumibitaw. Ayan. Kaya ito pa rin po ang With Due Respect kasama ang Team Pinas. Ngayon naman, babasahin natin ang inyong mga komento sa ating talakayan ngayong araw. At syempre, bilang mga best judger, magdidesisyon kami if we will either Take it or cleave it! Gamitin na pala natin tong mga props natin. Ayan. Take it or cleave it. Sino? Okay, Nagulat ako. unang comment Ang unang comment ay galing kay Vanessa Torres 1129. Agree po, children are not born criminals. It is their Yeah. environment that influences them to become criminals. Take it or cleave it? Take it. Take it. Take it. Tama, oo, Diba? tama, oo. Kaya nga ang hirap kapag kayo mga proposal na ibaba hanggang 10 years old. Bata, ang tingin natin kriminal. Actually, alam mo, dapat ang isipin natin ay any child that commits offenses, no? Commits offenses against the law is a failure of our society. Tama. Tayo nagpapalaki sa mga bata eh. Di po na natin yan, diba? Oo. Kaya, Yes. yun. Sige, sino na ba Okay, next? ako naman. Thank you. Ito, Wed. Kay Ann Ligon-C1B. At Oy. maraming salamat din sa iyong gift. Ay, gift? May gift? May gift? Wow! Sabi niya, kawawa si Gina pero kasalanan niya. Matagal na niyang tinolerate mga bad doings ni Sarah since sa Davao or else may kasama ng pananakot kay Gina kasi weak ang personality niya. I think na-judge si Gina. Oy, thank you, Ana, sa pagbigay ng 500 pesos. Ay, wow! Yes, sa YouTube. Wala ba kayong pa 75 million dyan? I-declare naman po yan eh. Take it or cleave it to kay Ann Ligon. Alam mo, to a certain extent, Take it or cleave it Ako, muna? take it. Oh, bakit? kasi parang tanda naman natin na gusto kong bigyan ng difference yung isang regular na kawani sa taong may kapangyarihan. So maaari kasi, hindi ko naman sa Gina-justify kung sakaling totoo man na to a certain extent Oo. ay magbahagi ka nun. Pero nung proseso na ginagawa nung panahon pa nung sa Davao, talagang minsan wala kang magagawa. Kung kailangan mo siguro sometimes na buhay na yung pamilya, kailangan maghanap buhay, talaga lalo na kapag pinairal na yung konsepto ng takot, di ba? Kung taga-Davao ka, taga-pamilya mo, ano nang choice mo? Di ba? Kaya nga, ang pinahabol natin dito kung sino talaga yung punot dulo ng lahat. Kaya ako, agree ako doon na to a certain extent, yes. Parang naisip ko lang, not everyone can be Representative Laila de Lima na nung panahon ng talagang peak ng kapangyarihan ng Administrasyong Duterte, hindi nagpasindak, hindi nagpatakot. Pero marami po, kahit po mga nasa kapangyarihan, no? Mga political families, mga member ng Congress, ng Senado, takot sa pamilya Duterte nung panahon na yan. Kaya siguro, maisip na lang din natin kung papaano yung mga kawani ng pamahalaan, no? Mga public servants natin, nakaramdam din ng ganong takot. We were living in a climate of fear during that time, no? Kasi makita mo yung tokha, makita mo sa lansangan, kahit sino, pwede nilang ipapatay, di ba? Sasabitan ka na lang ng adik, karton, di ba? Adik, pusher, no? Pero ganun pa man, sana po sa ating mga kawani, no, nananawagan tayo na kung kakayanin natin, yung sinumpaan natin maging tapat, may tangal, di ba? Baka kailangan talaga nating hindi magpatakot kapag pinapagawa tayo ng masama, di ba? Correct, yes. Baka siguro lang bilang paghuli dun, no, na parang baka kailangan din natin palakasin yung protection sa mga nag-whistleblower. No, sa ombudsman yata ito, o kung namang ahensya yan ng pamahalaan, na talaga bigyan natin ng sapat na proteksyon yung mga taong gustong gumawa ng tama. Dahil minsan, gusto nilang gumawa ng tama, ikaw pag gumawa ng tama, ikaw pa mababaliktad. Tama. Kawawa ka din eh. So, yun lang. Okay. Yes. Ako na pala magbabasa. Sabi ni Your Celeste Tega, 4684. okay. Iba pala, iba. Ikaw na yan, parang Cleve. O, ikaw ulit. Si Dia HR7031. Ay, More Richard and Sabrina moments, please, para may something happy naman pag end of the week. Smiley.
Take it or cleave it? Ay, Ako double take it. Take it. Oh, ikaw, Ina. Give ko na po, give ko na. Ah, wow! Tinake it din po ni Ina. Give na po natin. so magkakaroon na po ba ng Sunday Yan po show yung kaya kong gift, Chon. Oo, pero ako, cleave it. Bakit ka mo? Wala man lang pa 500 siya. Nakika-enjoy po kayo sa love team, magpadala po kayo ng kaperahan. Bilang coordinator at manager ng Ay, correct. Gina. Oo, 'di ba? Ako po yung talent manager, so hindi po libre ang love team na ito. Nilagay Stars talaga, no? Maglalabas Ipinilit po kami ng taripa. natin. Pag nakailang stars po kami, ito po yung content. At gusto ko lang po sabihin na wala po tong consent ni Richard at ni Ina. Ang tawag po dito ay pamimilit at pananakot. Pagkas natin pag-usapan yung tungkol dun sa mga kawan. Ganito pala yung itsura ng ang naramdaman ni Orly Guteza. Grabe na pressure High pressure tactic. Okay, Yes. sige. Basa sa script. Okay, sige. Basta daw, sabi sa atin. So sabi nga ni Celestega 4684, Karma kay Marcoleta at Mark Defensoria, hindi raw nirenew ang prangkisa ng ABS. Totoo naman. Ang daming pamilyang nasira ng buhay dahil sa kanila. Take it or cleave it. Take Take it. Take it. Gulong ng palad. Samahan natin ang dose ng ivermectin. Oo nga. Tama. Take it. Okay. Yung last comment na. Okay, that Sunday ngayon, sabi ni Jesus Saves, 6528. Kapag iisa, malamang 3 o'clock pa yun kapag iisang sa loobin para sa bansa at mamamayang Pilipino, hindi kami patitinag dito. Kami with due respect for the country, for humanity. Wow. Philippines Yes. emoji. Take Philippines it or flag cleave it. Take it. A million times. Just take the wheel. Ako cleave it. Bakit ka? Bakit cleave? Nandito kayo, wala si Senator Dino. Hindi, sino ang ating winners? Ilan ba winners natin This today? afternoon. dalawa. Dalawang winner. Ako para na ding ma-ROI na din si Ann Ligon, piliin na din natin, no? Kada 500 po isang Okay, yan. Bawi-bawi na. Okay, Okay, sige so si po. Ann na yung isa. By default, pag na 500 po kami, taso po kayo. Thank you, Ann. Opo, Sino ba pag isa? tinogay niyo po yan kung ano po yung mukbangayan namin, papadalan din po namin kayo. Sige, ayan po. So meron na tayo kay Ann. Gusto niyo ba si Balikan Jesus natin Saves? si Kasi ang Vanessa. ganda na sino? Si Vanessa or si Jesus Say? Oo, sinong mas gusto natin? Parang hirap naman, linggo ngayon, tapos sasabihin mo, mas ayaw mo si Jesus. So, si Jesus Say. Oo, tsaka dahil manood po kayo kay Jess Falsis ng... Just asking. Yes. Just asking. Just asking. Ayan. Okay, sige. So, si Jesus Saves at saka si Ann Ligon. Congratulations. Kayo po ang aming napiling winner. Okay, at congrats sa ating mga napili. Sabi nga ni Jesus Saves, kapag iisang sa loobin para sa bansa at mamayang Pilipino, hindi tayo patitinagin. Pinapaalala ng Team Pinas sa atin every week. Kaya panoorin natin video na to. Bawat hakbang sa lupa ng bayan, pusong nag-aalab, handang lumaban sa kalsada ng pangarap. Tayo'y sabay, hawak kamay, Team Pinas ang taglay. Bagong umaga, tayo ang simula, liwanag ng pag-asa, Team Pinas ang dala, isigaw sa mundo. Team Pinas tayo.
liwanag ng pag-asa. Team Pinas ang dala. Isigaw sa mundo. Team Pinas, Team Pinas tayo. Team Pinas, Team Pinas tayo. Siya nga pala, sa mga estudyante na nasa may U-Belt area, magkakaroon po ng Genzenial Tour ang Team Pinas sa FEU sa Moraita. Wow! Sa Tuesday, August 25. So punta kayo sa teampinas.ph/register kung gusto yung makidalo. At saan ka nga galing? Sa? Yung nakaraang Galing kami Genzenial sa Tour. Siquijor State College at sa Negros Oriental State University. Maraming salamat po sa mga dumalo. Oo, sa mga dumalo. At so, napakaganda ng mga conversations namin sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas dyan sa Genzenial Tour na yan. At matagal-tagal po tayong mawawala sa NCR, sa Genzenial Tour. Sa mga gustong dumalo, habol po kayo. At dyan po nagtatapos ang isa't kalahating oras ng Bardagul at Malamang Talakayan natin sa iba't ibang issues sa Pilipinas. Muli, maraming salamat po sa lahat ng naki-vibe check at naki-deep dive ngayong hapon. Yes, at bago yung spiel, gusto ko rin po mag-thank you kay Jing sa Surf House, kay Josie at Alban ng Turtle Resort. Nung inalagaan nila ako, nung ako ay na-aksidente. Belated happy birthday pala. Ay, thank you. Kasalukuyan po kasing may injury. Correct. Si Ina because of surfing, no? Accident sa surfing. Kasi kinulang siya ng skill. Pero ayun, so nabitin ba kayo sa kwentuhan? Huwag po kayong mag-alala dahil makakasama niyo po uli kami sa susunod na linggo. Sunod nyo naman pong mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, FMR radio stations at PRTV ang programang Travel ni Awel kasama si Papa Awel Pass. Ano ba yan? Ang dami kong mali. Kasi travel ako ng travel. Pero po nagsabi, Pero tandaan nyo po, wala pong personalan. Dito lang yan sa With Due Respect! See you next Sunday! congratulations! Congratulations!